Ang Greenland ang pinakamalaking isla sa mundo. Mahigit 3 beses ang laki nito kumpara sa Texas. Pero mas kaunti pa ang nakatira doon kaysa sa Kalamazoo, Michigan. Bakit kaya? Baka iniisip mong halata na ang sagot. Malamig doon, malayo, at parang isang napakalaking tipak ng yelo. Pero mas magulo pa ang totoong kwento. Kaya halina at tuklasin natin ang nagyayelong higanteng ito at alamin kung ano ang dahilan kung bakit may mga taong nananatili at kung ano ang nagtutulak sa iba na umalis. At kung gusto mo ng mga lingguhang pagtalakay sa mapa, siguraduhin pindutin ang subscribe button. Dahil ang plano ko sa pagre-retiro ngayon ay puro pag-asa lang. Niloloko ka ng Greenland. Hindi talaga ito berde, mas nakakasilaw na puti ito. 80% ng isla ay natatakpan ng yelo, pero hindi basta-bastang yelo, isang malawak na sapin ng yelo na umaabot sa 1.9 na milya ang kapal sa ilang bahagi. Kalahati ng taas ng bundok Kilimanjaro pero mas malamig at mas patag. May lupa sa ilalim nito, pati na rin mga bundok, bangin at marami pang ibang anyo ng lupa. Pero ang pagsasaka, kalimutan mo na. Lumabas na masyadong pinaganda ng branding team ang pagkakabenta nito. Berde ang Greenland, 2.2 milyong taon nang nakalipas. Pero ngayon, parang chismis kay Walt Disney, nagyelo na lahat ng kaberdehan doon. Ang mga glacier ng Greenland ay gumagawa ng iceberg at naglalaglag ng malalaking tipak sa North Atlantic kaya napipilitang umiwas ang mga barko. Titanic? Oo sige, isisina natin yon sa Greenland. Ang mga iceberg ay kasing taas ng mga apartment tower sa New York City. Ang malaking pagkakaiba? Hindi mo kailangan ng 6 na kasama sa bahay para kayaning bilhin ng isa. At tandaan, tuktok pa lang yan. 70% ng iceberg ay nasa ilalim pa ng tubig. Hindi lang barko ang nilulubog ng iceberg, pati kalakalan ng Greenland. Parang ganon, pero tatalakayin ko pa yung malaking problemang yan mamaya. Sa isla, nagsisiksika ng mga residente sa makitid na baybayin. Pero napakalaki ng Greenland, mahigit 836,000 na milya kwadrado ang sukat nito. Ang mga lupang walang yelo ay kasing laki pa rin ng Sweden, pero wala lang IKEA. At kahit yung makitid na baybayin, may mga bahagi pa rin dun na walang silbi. Sobrang mapanglaw ang Timog Silangan kaya iniiwasan ito ng mga hayop. Nung dumating ang mga Europeo, inisip nilang wala ng pag-asa ang Greenland. Kapag napapalis mo ang pinaka-agresibong mananakop sa kasaysayan, tama ang iyong heograpiya. Sa mga baybaying komunidad, pangunahing kabuhayan ng tao ang pang-ingisda at paghuli ng balyena, malakihang pang-ingisda. Lumabas na kakaunti lang ang mga industriyang bumubuhay rito maliban sa isang nakakagulat na maaaring magdulot pa ng sakit ng ulo. Abangan ang gulong yan. Iniiwasan pati ng mga hayop ang Timog Silangang Greenland. Ang musk ox ay nasa Hilaga at ang caribou marami sa kanluran, pero wala talaga sa Timog Silangan. Yelo lang at mapanglaw na paligid. Pati ang maliit na Arctic hare ayaw tumira dito. Bakit kaya? Una, malakas ang pagbagsak ng niebe dito sa Greenland at hindi ito yung masayang snow day lang. Pinag-uusapan natin dito ang 11 bilyong metriko tonelad ng niebe. Lahat yan bumagsak sa isang napakalakas na bagyo noong Marso ng 2022. Dahil sa sobrang niyebeng bumagsak sa Greenland, napigilan pansamantala ang pagliit ng ice sheet. Ayun ka, climate change. Pero bakit tinatamaan pa rin ng bagyo ang lugar na ito? Ang lokal na agos mula Timog Silangan ang nagtutulak ng bagyo dito. Hangin, atmospheric rivers, niebe, lahat ay dinadala sa isang malas na lugar. Bukod sa mga blizzard, tinatamaan rin ng pababang hangin mula sa dalisdis ang Timog Silangang Greenland. Isipin mo ang sobrang lamig na hangin na biglang bumabagsak sa Atlantic, binabangga ang baybayin na parang bagyo. Katabatic winds ang tawag dito ng mga siyentipiko, habang pitarak naman ang tawag ng mga lokal, na ibig sabihin ay hangin na umaatake. Yung iba, ginagamit lang itong dahilan para lumipat. Kayang baliktarin ng hangin ng barko at simulan ang pagguho ng niebe. Kung nakatira ka sa baybayin, hindi ka talaga namamalagi. Para kang nagpareserba na ng libing, kaya iniiwasan ito ng mga hayop. Sige, hindi naman laging malakas ang hangin dito sa Greenland, pero kapag dumating, kaya kang patumbahin dahil umaabot ito ng 160 milya kada oras. Isang insidente ng pitarak noong 1970 ang sumira sa kalahati ng bayan ng Tasilak. Hindi na nakakagulat dahil ang lakas ng hangin ay katulad ng Category 5 na bagyo. Nagising ang Diyos ng hangin ng Greenland at nagwala. Hindi bababa sa 15 beses bawat taon. Umaabot sa mahigit 40 milya kada oras ang hangin, minsan mas malakas pa. Masamang balita sa madaanan nito, kapag ang hangin mula Timog Silangan ay tumawid sa yelo at bumagsak sa kanluran, nag-iiba ng pangalan, Fein winds.
Kaya patasin ng mga ito ang temperatura sa taglamig ng hanggang 20 degrees Fahrenheit sa kanlurang baybayin mula sa lamig na parang nagyeyelo, pati mga braso at binti mo hanggang sa lamig na mga daliri mo na lang ang pwedeng mawala. Ito ang dahilan kung bakit may nakakatirang tao sa kanluran at timog kanlurang baybayin ng Greenland. Mahalaga ang salitang nakakaya, buhay sila, pero hindi komportable. Pero hindi lang ang heograpiya ng Greenland ang problema, lokasyon din. Sobrang layo nito sa kahit saan. Ang Greenland ay nasa pagitan ng Arctic at North Atlantic Ocean. Ang pinakamalapit na lupain ay Canada, pero hindi yung Toronto at Vancouver, Canada. Mas katulad ng tundra at binabadyong niebe, Canada. Ang Arctic, Norway at Sweden ay may Europa. Konektado sila sa mga highway at pantalan. Ang Greenland ay puro karagatan lang. Napakaraming karagatan. Ang pinakamalapit na lungsod ng Canada sa Greenland ay Iqaluit. Narinig mo na ba yon? Malamang hindi pa. May populasyon nito na halos 7,000 at 400 katao. Hindi talaga ito isang masiglang bayan. At kahit ang Iqaluit ay halos 500 milya pa ang layo mula sa kabisera ng Greenland. Mahirap din makarating doon. Hindi ito basta biyahe, isa ito ang pagsubok. Kailangan mang lampasan ilan sa pinakamabangis na katubigan sa mundo. Bigla ang unos, mga dambuhalang alon at paulit-ulit na paalala na hindi ka gusto ng dagat doon. Sa taglamig, mahigit 10% ng alon ay higit 12 talampakan ng taas, doble ng taas ng tao maliban kung pandak ka. Kita mula rito sa taas. Isipin mong naglalayag ka sa gitna ng magulong, nagyayelong dagat. Mahulog ka sa temperatura na 30 hanggang 43 Fahrenheit, magkaka-hypothermia ka agad sa loob ng 10 minuto. Dahil sa hypothermia, malabong makapag-doggy paddle ka sa taas ng 12 talampakang alon kapag nawalan ka ng malay. At iyan ay bago pa ang mga iceberg na maraming tonelada ang bigat. Ang karaniwang bigat ng isang iceberg sa Grand Banks area ay 100,000 hanggang 200,000 tonelada at kasing laki ng isang gusaling may 15 palapag. At yan ay yung mga ordinaryo pa lang. Hindi basta-basta ang mga malalaking iceberg. Ang iba ay umaabot ng hanggang 10 milyong tonelada ang bigat. May isa pa nang tumabi mismo sa isang bayan sa Greenland ilang taon nang nakalipas. Mga bagyo, nagyayelong tubig at mga iceberg na kasing laki ng Leaning Tower ng Pisa at mas mabigat pa sa walong Statue of Liberty, hindi ito ideal na ruta para sa mga barko. Parang luma at mahirap i-connect na cellphone ng tito mo ang Greenland. Sa panahon ng modernong transportasyon at teknolohiya, iisipin mong mas madali na dapat puntahan ang Greenland, di ba? Mas mabilis pa magbago ang panahon sa Greenland kaysa sa queue mo sa Netflix. Hamog, malalakas na hangin, at nagyelong bagyo, bigla na lang dumarating sa ilang oras. Madalas nakansela o maantala ang mga flight ng ilang araw. Pati ang Nuuk Cabecera ay natitigilan tuwing may bagyong galing baybayin at di rin magamit ang bangka bilang alternatibo tuwing taglamig. Babalikan ko yan mamaya. Nakakabilib talaga na may unang nagpunta sa Greenland. Ang mga unang Paleo Inuit ay dumating doon mga 4 hanggang 5,000 taon na ang nakaraan. Dumating ang mga sakak na tao noong bandang 2,500 BC tapos bigla silang nawala pagsapit ng 800 BC. Walang nakakaalam kung bakit. Sa pagdaan ng panahon, hindi bababa sa 6 na iba't ibang Inuit na kultura ang dumating at nawala. May ilang Norse na manlalakbay, pinamunuan ni Erik the Red na halatang kailangan ng mas matinong ideya sa bakasyon. Natsambahan nila ang tamang panahon para subukan ang Greenland. Dumating sila noong mainit na panahon ng medieval. Ang mas maraming sikat ng araw at kakaunting pagsabog ng bulkan ay nagdulot ng banayad na taglamig sa North Atlantic. Ginawa nitong mukhang halos matirhan ng Greenland, parang nawala muna ang yelo. Nang dumating si Erik the Red sa timog ng Greenland, medyo mukhang berde talaga ito. Maaring hindi siya ganap na nagsisinungaling, pero kailangan niya ng magandang linya. Mas kaakit-akit pakinggan ang pumunta sa Greenland kaysa islang puno ng yelo at pighati. Pinalaki niya ang kwento pagbalik sa Iceland kaya nahikayat ang iba na sumama. Pagdating nila, nadiskubre nilang isa pala yon sa pinakamalamig na lugar sa mundo. Nagulat sila. Pagsapit ng 1,400 hanggang 1,500 AD, nawala na ang mga Norse. Natapos ang mainit na panahon at bumalik ang lamig. Ibig sabihin, bumagsak ang kanilang ekonomiya. Pinakamalaking kita nila ay mula sa pangil ng walrus, pero lumipat ang Europa sa pangil ng elepante kaya tapos na ang Greenland. Hindi talaga nagka-chance ang mga Viking. Wala silang kagamitan, kakayahan at kaalaman na matagal nang napahusay ng mga Inuit. Hindi rin sila nag-iisa. Walang dayuhang sibilisasyon ang tunay na marunong mabuhay doon. Madali ito para sa mga Viking dahil hindi nagyayelo ang katubigan nila buong taon dahil sa Gulf Stream. Sa Greenland, nagyayelo ang dagat. Magaling mag-adapt ang mga Inuit. Inimbento nila ang kayak para mabilis manghuli ng selyo sa pagitan ng yelo. Kapag humahadlang na ang matinding taglamig, nagiba sila ng diskarte.
Ginawang sining ng Inuit ang panghuhuli ng selyo gamit ang aso para hanapin ang mga butas sa yelo, sa kanilalagay ng mga gaso ang kuneho sa butas. Kapag gumalaw ito, may selyo na malapit. Kung hindi makita, idinidikit nila ang tainga sa yelo at nakikinig ng matagal. Mas matyaga talaga noon bago nagka-internet. Kapag lumitaw ang selyo, tinutusok ito ng salapang na may bumabaligtad na dulo na naimbento mahigit 1,000 taon na. Pumapasok ang ulo ng sibat sa selyo at humihiwalay ang katawan nito. Parang tug of war sa yelo, mas intense pa kaysa sa palaruan. Sobrang nakakapagod para lang sa pagkain, kaya siguro walang gustong tumira doon. Samantala, iniisip pa rin ng mga Viking kung paano makaligtas sa makakapal na nyebe. Mas bihasa rin ang mga Inuit sa pakikitungo sa mababangis na hayop gaya ng polar bear. Ngayon, may 4,000 at 400 mababangis na oso ron. Isa kada 10 taga Greenland. Hindi ko gusto ang tsansang iyon. Gumawa ang Inuit ng pana mula sa sungay ng muskox. Matibay na kaya nitong pabagsakin ang polar bear. Ang mga Viking, kahit kilala silang mabagsik na mananakop, karamihan sa kanila ay magsasaka lang na may espada. Tulad ng nabanggit, hindi uubra ang pagsasaka rito. Mas maganda ang kasuotan ng Inuit. Ginamit ng mga babae ang balahibo ng caribou na mas mahusay at mas epektibo laban sa lamig kaysa lana ng mga Viking. Kapag umabot sa negative 40 Fahrenheit ang temperatura, hindi na lang ginhawa, kundi kaligtasan ang usapan. Ang mga babaeng Inuit ay gumagawa ng kasuotan gamit ang litid na tinatahi ng doble at pinungtahi. Kapag nabasa, namamaga ang litid at nagsasara, kaya nagiging waterproof agad. Malamang na pinagtatalunan ng mga Viking kung panlaban sa masamang panahon ang mamasa-masang lana. Ang mga Inuit ay nagpaunlad ng mga sandata, kasuotan at teknik sa pangangaso sa paglipas ng mga henerasyon. Dumating ang mga Norse na may gamit sa pagsasaka at sweater. Sino kaya ang mas tumagal? Para sa kanila, ang Greenland ay mabilis na tiket sa Valhalla, hindi lang nakakapagod. Dumating ang mga tule noong mga 1200 at nakayanan ang mga kondisyong nagpabagsak sa mga Norse. Ang mga inapo nila ay naroon pa rin ngayon. 80% ng populasyon ng Greenland ay Inuit. Para mabuhay, kinailangan ng maliliit at hiwa-hiwalay na komunidad. Dahil sa yelo, kakulangan ng lupang sakahan at matinding lamig, hindi nabuo ang malalaking pamayanan sa Greenland. Matagumpay na namumuhay ang mga komunidad ng Inuit sa klima ng Greenland at sa kultura ng pagkain doon. Para sa iba, mas mahirap dito ang buhay. Mas matibay lang ba ang mga Inuit? Baka may genes silang panlaban sa lamig, parang natural na thermal underwear. Natuklasan ng isang pag-aaral na may mga variant ng gene ang mga Inuit na nagpapahintulot sa kanilang katawan na gumawa ng brown fat, yung uri ng taba na talagang lumilika ng init. Ayos para sa kanila. Karamihan sa atin, yung walang silbing taba lang ang meron, na parang paalala lang na dapat siguro tayong kumain ng salad. Naniniwala ang mga siyentipiko na nakuha ng Inuit ang mga gene mula sa mga Denisovan, isang sangay ng tao na humiwalay kalahating milyong taon na ang nakalipas. Nanalo ang mga Inuit sa genetic lottery bago pa umalis ang mga Denisovan. Meron din tayong brown fat, pero kadalasan ay noong tayo mga bagong silang pa lang. Magandang malaman na mas matibay sa lamig ang 3 buwang gulang na sanggol kaysa sa atin. Hindi farm to table ang pagkain ng Inuit, balyena, selyo at isda ang kinakain nila. Buti na lang may genetic mutation sila, kaya nakakaproseso sila ng omega-3 fatty acids mula sa mga hayop. Ako, naka-speed dial ang DoorDash sa akin. Halos 100% ng mga Greenlandic Inuit ay may ganitong mga genes at 15% ng Han Chinese ganoon din. Mga Europeo, kawawa namang 2% lang, kaya sina Brie at Parmesan ay kapit tuko sa baywang ng Europeo. Gusto mo bang science lesson tungkol dito? Comment ka lang. Pinapayagan ng genes na yan ng Inuit na maging malusog kahit puro taba ang diet nila. Sinubukan ko rin at hindi na ako pinapansin ng doktor ko. Paano nga ba ito konektado sa maliit na populasyon ng Greenland? Kasi ang mga Inuit lang talaga ang likas na angkop para doon. Mayroon lamang humigit kumulang 150,000 hanggang 160,000 na Inuit sa buong mundo. 1/4 sa kanila ay nakatira na sa Greenland. Para sa iba, ang lamig, pagkain at kondisyon ay tila senyales ng isla na huwag magabala. Kaya umalis ang mga Norse pero nanatili ang mga Thule. Hindi ibig sabihin na hindi na sumubok muli ang mga Europeo sa Greenland. Noong 1500, hinanap ng Portuges na si Corte Real ang Northwest Passage. Pagdating niya sa Greenland, nakita niyang yelo ang buong lugar. Dumaan siya sa Newfoundland at umuwi, nagreklamo sa nagyeyelong dagat ng Greenland. Ito ang unang 1-star review sa Yelp sa mundo, kaya umiwas ang ibang Europeo. Pero inangkin ng Portugal ang Greenland sandali noong 1400 at 79 tinawag nila itong Terra del Labrador. Hindi rin nila ito napanatili.
2 siglo ang lumipas, inangkin ng Denmark ang Greenland na technical nga bahagi pa rin ng Denmark kahit may malakas itong sariling pamahalaan. Parang nakatira ka pa rin sa mga magulang mo, pero ikaw nang nagbabayad ng sarili mong mga gastusin. Dumating si Hans Agade, isang Danish missionary sa Greenland upang hanapin ang mga Norse na 200 taon nang nawawala. Noon, napakahiwalay ng Greenland noon. Kinuha ng Denmark ito mula sa Portugal nang walang pagtutol dahil wala namang gustong mangolonya ng isang nagyayilong lugar na walang sakahan. Hindi sinuwerte ang mga Dane kabaliktaran ng mga Viking. Dumating si Erik the Red noong medieval warm period, maaraw at luntian ang damo. Dumating si Hans Agade sa gitna mismo ng Little Ice Age. Noong 1776, isinara ng Denmark ang Greenland sa pamamagitan ng isang monopolyo sa kalakalan na tumagal hanggang 1950. At may dahilan kung bakit ganon. Walang bulak, walang tabako, walang ginto. Yelo lang. Hindi ito ang uri ng kolonya na pinag-aagawan ng Europa. Pero maraming mamahaling mineral sa Greenland, lalo na para sa mga industriya ngayon. Hindi rin ito nakatulong sa pag-angat ng ekonomiya. Pag-uusapan ko pa ito mamaya. Noong dekada 50, nagpasya ang Denmark na gawing moderno ang Greenland. Pinalayas ng patakarang ito ang mga tao mula sa kanilang mga baybaying nayon at pinatira sa Nuuk. Bakit? Para gawing mas Danish sila. Ang naging resulta, pagbagsak ng tradisyonal na komunidad ng mga Inuit at napakaraming suliraning naipasa sa mga henerasyon. Ang Greenland ang may pinakamataas na antas ng pagpapakamatay sa mundo. Hindi mo madaling sirain ang daan-daang taong kultura at asahan ang kasiyahan ng lahat. Ngayon, ang Nuuk ang pinakamalaking lungsod. 40% ng populasyon ng Greenland ay nakatira doon at noong 2023 humigit kumulang 19,800 katao. Mas kaunti pa kaysa sa karaniwang konsyerto ni Taylor Swift. Ang densidad ng populasyon nito ay 0.36 katao kada milya kwadrado. Ito ang lugar na may pinakamababang densidad ng populasyon sa buong mundo. Ang pumapangalawa ay Mongolia na may 5.5 katao kada milya kwadrado. Mahigit 15 beses itong mas mataas kaysa sa Greenland. Karamihan sa Mongolia ay diserto at kapatagan at marami ring inapon ni Genghis Khan. Pero hindi ba't ganyan din tayo? Ang Greenland ay katabi ng pinakahilagang bahagi ng Canada na kilala rin bilang lugar na halos walang nakatira o tundra land. Ang pinakatimog na bahagi nito ay kahanay lang na mas banayad na Anchorage, Alaska, kaya hindi ito lugar para sa mga punong palma at mga cocktail. Hindi na nakapagtataka kung bakit kinailangan ni Eric ang pula na bulayin ng mga tao para lumipat doon dahil 2/4 ng isla ay nasa itaas ng Arctic Circle mismo sa polar zone. Matindi ang taglamig sa Arctic, minsan umaabot pa sa -58 degrees Fahrenheit. Ang karaniwan, 10 degrees Fahrenheit mula Enero hanggang Marso. At ang tag-init sa Nuuk ay umaabot lang ng 46 degrees Fahrenheit. Ang karaniwang temperatura sa kabisera buong taon, 31 degrees. Ang ganitong panahon ay kayang ubusin ang kalahati ng Los Angeles. Isa pa, hindi siksikan ang mga tao sa baybayin ng Greenland. Bihira ang ulan sa Hilaga. Ang Hilagam Silangan ay itinuturing na isang disyertong Arctic. Mas kaunti pa ang ulan dito kaysa Sahara at mas kaunti rin ang mga kamelyo. Sa Timog, kung saan karamihan ng tao ay nakatira, mas maganda ang lagay, mga 35 pulgada ng ulan kada taon, kapareho ng sa Chicago. Sa mas basang Timog, mahirap pa rin ang pagsasaka. Tanging pag-aalaga ng tupa lang ang gumagana at yon ay sa pinakatimog na dulo ng Greenland. At pagkatapos, nariyan pa ang lupa na hindi maganda ang kalidad. Noong 2022, 0.6% lang ng lupa sa Greenland ang nagamit para sa agrikultura. Dahil dito, abilang ang Greenland sa may pinakamaliit na lupang matamnan sa mundo. Mainam na makilala sa isang bagay at malaki talaga ang epekto ng mga glacier rito. Tinanggal nila halos lahat ng lupa, iniwan ang matigas na bato o sinadya ang biro na bedrock. Sa Timog at Kanluran, para kang naghahardin sa matigas na bato. Dito sa ibaba, 3.8 bilyong taon na ang edad ng lupa. Maganda para sa pagyayabang sa heolohiya pero napakahirap para sa pagsasaka. Sige, baka masyado akong maigpit sa Greenland. May lupa naman sa Timog. Inilarawan itong maasim at magaspang ang tekstura at takot pa sa tubig. Ayos. Sa isang pag-aaral ng 23 na taniman sa Timog Greenland, natuklasan na 79% ay hydrophobic, 78% ay sobrang hydrophobic. May problema sa commitment ang lupa ng Greenland kaya mahirap magpalago at maghanap ng ibang likas na yaman. Tingnan mo ang tanawin mula sa itaas ng Greenland, napansin mo bang walang mga puno?
Ayon sa World Bank, 0.0005% lang ng Greenland ang may kagubatan. Sa madaling salita, halos Tingwa Valley lang sa timog. Maliit ang porsyento, kaya kadalasang ginagawang zero sa ulat. Alam mo ba kung bakit? Hindi ito dahil sa lamig. Isa sa mga dahilan ay nakalitaw ang batong pundasyon. Isa pa ang kulang sa dekalidad na lupa. Gusto mo pa ng isa pang dahilan? Malayo ang Greenland sa mga lugar na maraming buto. Sa Russia, naipapakalat ng mga ibon at hangin ang mga buto mula sa malalagong reyon sa buong bansa. Ang pinakamalapit na kapitbahay ng Greenland ay ang tundra ng Canada, na hindi rin magiliw na tagapagbigay ng buto. Ang pinakamalapit na luntiang lugar ay 500 milya ang layo sa Iqaluit at halos 850 milya naman sa Newfoundland at Labrador. Sobrang layo para makatulong ang mga ibon o hangin sa Greenland. Walang mga puno, kaya walang kahoy at hindi madaling makagawa ng apoy. May diskarte ang mga Inuit. Ginamit nila ang langis ng taba ng selyo para liwanagan at painitin ang kanilang tahanan. Imbes kalabaw, bawat parte ng selyo ang kanilang pinapakinabangan. Kaya, kakaunti ang pagsasaka, walang kahoy. Anong ibang industriya ang sinusuportahan ng Greenland? Magandang tanong. Ang sagot ay halos wala. Isa pa itong dahilan kung bakit walang tumitira roon, kulang sa ekonomiya at trabaho. Pangunahing industriya lang ang panging-isda. Noong 2019, 7% ng export ng Greenland ay mula sa isda at produktong isda. Hindi pwedeng i-export ang mga selyo at balyena dahil protektado sila. Kailangang kainin ang mga ito roon mismo at may kwota kung ilan lang ang maaaring mahuli. Kaya halos lahat ng pagkain ng Greenland ay inaangkat mula sa ibang bansa. Resulta, isa ito sa pinakamahal na lugar tirhan sa mundo. Ang halaga ng pamumuhay ay 44% na mas mataas kaysa sa US. Para sa isang pamilyang may 4 na miyembro, mahigit $6,000 kada buwan, hindi pa kasama ang upa. Gatas dito ay $10 kada galon. Welcome sa Greenland kung saan halos walang lokal na produksyon at infrastruktura para maglipat ng gamit. Kailangang lumihis ng ruta ang mga barkong nagsusuplay mula North America at Europa para maghatid dito. Hindi lang malayo ang Greenland, bangungot ito sa logistic. Mga 17.4% ng mga sambahayan sa Greenland ang nabubuhay sa kahirapan. Pero ang paghihirap para makaraos ay hindi na bago dito. Kaunti lang ang industriya at umasa sa inaangkat. Mahirap mabuhay sa Greenland sa loob ng maraming siglo. Tanungin mo na lang ang mga Viking. Ay, hindi mo na sila matatanong. Umalis na sila. Sinisikap ng Greenland na palagi ng turismo pero walang direktang lipad papunta roon. Noong Nobyembre 2024, pinayagan na ng bagong runway at terminal ng Nuuk ang mga international na flight na lumapag dun sa unang pagkakataon. Ito ang unang hakbang sa turismo. Plano ring magbukas ng 2 paliparan sa 2026 kabilangang internasyonal sa Ilulissat. Ibig sabihin, 141,000 ang bumisita noong 2024, karamihan ay mga turistang sakay ng cruise. Maaring hindi ito mukhang marami, pero halos 3 beses na ito ng populasyon ng isla. Ang turismo ay bumubuo ng 4.7% ng GDP ng Greenland. Nagbibigay ito ng trabaho sa 6.2% ng populasyon. Hindi lang para turista ang paliparan, mahalaga rin ito sa lokal na pamumuhay. Kalsada, kalimutan na. Ang pinakamahabang kalsada sa Greenland, 22 milya lang, ay ginawa ng Volkswagen bilang test track para sa malamig na panahon, hindi para sa pamimili ng tao. Ngayon, turista na lang ang gumagamit nito, hindi na pinapansin ng mga lokal. Sa Nuuk, mas madami ang bangka kaysa sasakyan at 5.3% lang ng taga-Greenland ang may kotse. Hindi na rin nakakagulat. Sa Greenland, ang mga kalsada ay nasa loob lang ng mga bayan at agad natatapos. Pati aspalto, sumusuko. Tuwing tag-init, ang opsyon lang ay eroplano, bangka at helikopter. Mahirap para sa takot sa eroplano, lalo na sa mga lugar na walang paliparan. Kaya helikopter ang gamit sa maliliit na lugar. Sa taglamig, hindi nagagamit ang mga bangka dahil sa delikadong yelo. Snowmobile at paragos na hila ng aso ang pangunahing transportasyon, mas praktikal at hindi lumulubog. Huwag kang umasa ng tren dito. Mas kaunti ang tao sa Greenland kaysa sa Flagstaff, Arizona. Wala ring highway para sa mga ghost town sa yelo. Dahil liwalay ang Greenland, luhuri ito ang internet. 2 internet cable lang ang koneksyon ng isla sa Iceland at Canada. Kung malas ka at sa hilaga ka nakatira, may satellite. Ano ang epekto? Internet na nagkakahalaga ng $100 at 15 hanggang $158 kada buwan, halos doble ng karaniwang presyo sa US. Nagbabuffer pa rin. Plano ng gobyerno ng Greenland na gawing malaking industriya ang pagmimina, pero biglang naging interesado ang mga dayuhang bansa.
Walang ibang kinakatakot ang maliit na populasyon, kundi ang malaman nilang nakaupo sila sa batong gustong hukain ng buong mundo. Natutunaw ang napakalaking ice sheet ng isla, nawawala ang yelo na katumbas ng 110 milyong Olympic-sized swimming pool kada taon. Ibig sabihin, mas nagiging accessible ang mga mineral bawat taon. Hindi lang langis at gas ang meron sa Greenland, kundi nakaupo rin ito sa kayamanang mahalaga sa modernong panahon. Graphite, lithium at mga rare earth. Ito rin ang mga kailangan para sa mga Tesla, wind turbines at maraming gamit militar. Sa ngayon, hawak ng China ang monopolyo. 72% ng inaangkat ng US at 1% ng Europa ay galing doon. Biglang laging kaakit-akit ang Greenland, pero hindi ganun kadali ang pagkuha sa mga mineral. Marami pa rin ang natatakpan ng yelo o bato. Maliit ang lakas paggawa sa isla, kulang sa infrastruktura at mas maigpit pa ang mga patakaran sa kalikasan kaysa checklist ng nanay mo. Magulo rin ang pagmimina. Oo, pag natunaw na ng climate change ang yelo, mas madali na ang pagmimina. Pero baka patay na tayong lahat noon. Sandali lang, may ibang malamig at nagyelong lugar na umunlad naman. Mas maliit ang Iceland at Alaska kaysa Greenland, pero mas marami silang tao. Oo, pero may iba pang bentahe ang Iceland at Alaska. Mas maganda ang lokasyon nila. Ang Alaska ay mahalagang sentro ng transportasyon. May malaking sentro ang FedEx sa Anchorage. Dahil yan sa lokasyon nito, malapit sa tuktok ng mundo. Kayang abutin ng eroplano ang halos lahat ng lugar sa hilagang hemisphere sa 10 oras at konektado rin ito sa mainland. Ang Iceland ay nasa gitna ng Atlantic sa pagitan ng Europa at hilagang Amerika at tinutulungan ng Gulf Stream. Alam mo, yung bagay na nagpapainit sa continental Europe ng lampas sa inaasahan ay dumaraan muna sa Iceland. Hindi ito direktang tatama, pero mas malapit ang daan nito sa isla. Maraming geothermal na aktibidad sa Iceland na nagbibigay init kaya nakakatanim ang mga tao ron. Isa pa, 10 hanggang 14% lang ng Iceland ang natatakpan ng glacier, di tulad ng 80% ng Greenland. Mas pinalad ang Iceland dahil kaunti ang glacier kaya hindi barado ng lumulutang na panganib ang dagat nila. Hindi ganoon ang Greenland. Hanggang ngayon, delikado pa rin ang mga iceberg sa mga barko. Nitong nakaraang dekada, naranasan ito ng Mary Arctica na container ship at tugalik na trawler. Hindi lang malalaking barko ang target ng iceberg, kundi pati na yon sa Greenland. Kapag hindi sila tumatama sa bayan, humaharang sila sa mga bangka at ginagawang sugal ang pang-ingisda. Noong Hulyo ng 2025 muling naalala ng Inarsuit kung gaano kaperwisyo ang mga iceberg. May iceberg na napadpad sa daungan at para sa pang-ingisda ngayon na bangka o eroplano lang ang daan, hindi yon maganda. Pero walang sinabi ang 2025 kumpara sa 2018 isang iceberg na may bigat na 10 milyong tonelada ang napadpad sa labas ng bayan at kitang-kita ito mula sa kalawakan. Lahat ng 200 katao sa nayon ay inilikas. Pwedeng magdulot ng malalaking alon na parang tsunami ang iceberg at ito ay Greenland. Naalala mo? Walang mapupuntahan sa lupa ang mga taga na yon kapag nangyari yon. Isa ito sa natural na banta sa Greenland. Hindi nakuha ng Greenland ang benepisyo ng Iceland. Walang maayos na sakahan o lokasyon para sa kalakalan. Pero ngayon natutunaw na ang yelo. Biglang mukhang magkakaroon ng panahon ng taniman sa Greenland. Na yan pa lang, mas mahaba na ng 2-3 linggo, maaring umabot pa ng 100 araw sa hinaharap. Maganda sana kung walang problema sa tagtuyot, typical na Greenland. Malaking problema sa magsasaka ng tupa ang tagtuyot dahil natutuyo ang pastulan sa Greenland at nababawasan ang mga sakahan. Si Sophos Fredriksen, ang tanging komersyal na magsasaka ng baka sa bansa, ang nagsabi nito. Walang lalikang bagong trabaho at bagsak ang agrikultura. Kapag ang buong industriya ng baka ng bansa ay iisang tao lang at sumusuko na siya, hindi yon magandang senyales. May 38 lang na magsasaka ng tupa sa bansa. Bakit mahalaga ang mga tupa? Sila ang gumubuo ng 99% ng karne mula sa mga alagang hayop sa Greenland. Kung walang tupa, ang tanging lokal na produksyon ng karne sa Greenland ay mga mamal sa dag at ilang baka lang. Kaya sinusubukan ng Greenland ang bagong paraan, agroturismo. Naglalakad ang mga turista mula kubo hanggang kubo, tinuturuan ng mabilisang pagsasaka at paggawa ng lana at minsan natutulog sa sofa ng magsasaka. Bahagi ito ng Wool in the North program sa buong hilagang Atlantiko. Pinakabagong problema ng Greenland, mga sunog sa kagubatan. Hide, nasusunog na ang isla ng yelo. Noong 2017 at 2019 ang mga sunog malapit sa Sisimiut ay napakalayo kaya ang mga satellite pa ang unang nakakita bago ang mga tao.
Hindi magandang senyales kapag mas nauna pang malaman ng NASA na nasusunog na ang gubat mo. Ang init ng panahon ang dahilan ng mas maraming sunog. Noong araw ng sunog noong 2019 ang temperatura ay 68 degrees Fahrenheit. Maaring parang preskong araw ng tagsibol yun, pero para sa Greenland, napakataas na noon. Karaniwang 50 degrees Fahrenheit ang taas ng temperatura doon tuwing Hulyo. Ang init at tuyong damo sa tundra ay nagiging madaling magliab ang lugar. Nagdadala ang climate change na mas mahabang tag-init at bagong industriya sa Greenland, pero hindi ng bagong residente. Bumaba ang ipinapanganak at tuloy ang pag-alis ng mga tao. Pagsapit ng 2040, inaasahang bababa ng 16% ang populasyon ng mga nasa edad ng paggawa. Mas kaunting tao pero parehong dami ng yelo. Kung akala mo walang nakatira sa Greenland na yon, mas titindi pa ito sa hinaharap, maliban kung may malaking pagbabago. Salamat sa pagsama sa akin na yon. Sana nagustuhan mo ang video. Kung gusto mo pa ng ganitong content, mag-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong ito. Salamat ulit. Makita tayo sa susunod dito sa Mapak.